Pangulong Rodrigo Duterte ang nagkalat na umunoy suhulan kapalit ng pirma para amyendahan ang konstitusyon. Ayun. Ngayon naman, si PRRD rin, ang balita kontra People's Initiative. May suhol sa pirma. O, di ba? Sara, against sa pirma. Bato, against sa pirmahan na may bayad. PRRD ganun din. O, yan ang ugo ngayon. Kaya, alam mo, mahahati lang ang Pilipinas kasi ayaw talaga sa pirma. Kaya lang itong mga swapang na ito, gusto talagang palitan, gustong amyendahan ang ating batas. Huwag po kayong papaloko sa mga yan. Oh. Sabi ni Lord Mackerel, hinanda mo talaga sing-sing. Hindi, wala pa nga yung pulburon dyan. Tuloy. If you start to amend it, Ito yun. Ito yung interview ng Banateros Brothers. Banat Bay, Coach Soli at Boss Dada TV kay PRRD nasa GMA. Again, People's Initiative. Nako. Exclusive interview. Constitution, and you start by buying the signatures of the Filipinos for it to start the process. Daanin mo sa bayaran, wala ngang election. It does not only leave a bad taste in the mouth. Actually, it's almost, how do I term it, repugnant, a disgraceful act. So, A disgraceful act. Nakakahiya. Nakakadiri. Yang nang bibili ng pirma, bumibili ng boto. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang bumibili ng boto, magnanakaw. At ang bumibili ng boto, mababa ang tingin sa mga mahihirap. Kahit sa 100, 300, 500 o 1,000, bibilihin yung prinsipyo ninyo. Para kayong mga trolls na nandito ngayon. Sa halagang 300, 100 na bibili. Parang sila yung mga naglalako dyan sa Quezon Ave, 150, 150, 150. Ginagahasa kayo, hindi nyo alam. Makinig na po tayo kay Tatay Digong. Coach, dahan-dahan lang yung puso mo. Hindi. Kasi, sabi ng kanta, sana dalawa ang puso ko. Ready po ako dyan. Excited lang ako. Kasi, siyempre, Banateros nasa GMA. So, masaya din ako, for Banat Bay especially. Pero nahahype ako, ang daming trolls Ayan. Kita mo, Tingnan mo, Ang sagot ng lintik na mga congressman sa paratang na bumibili ng boto para sa pirma, parang sagot ng troll. Sabi niya, pag-trend mo din dito, coach, yung 51 billion ni Pulong. Yan po ang sagot nila. Hindi nila sasagutin yung tungkol. Gagawa sila ng balita. Kaya nga ginawa nila yan kay Pulong. Tingnan mo kasi sinabi ni Pulong, Dabaweños are not for sale. Bumibili kayo ng boto sa Davao. Sinabay ni Sara. Ngayon, sinabay ni Duterte. Ano mo para may iba usapan? Pinalabas nila yung 51 billion. Wala namang problema. Kung gusto nyo, imbisagahan nyo gusto nyo, ibitay nyo pa si Pulong. Basta importante, imbestigahan nyo lahat ng congressman. At kung may pagkasala sila, ibitay nyo rin. Fair, di ba? Kaya nga sabi ko, ang batas, patas. Kung i-apply nyo sa isang tao, i-apply nyo sa lahat ng congressman. Bakit? Takot kayo? Dahil alam nyo, mas marami silang may precious. Lahat imbestigahan. Correct. Batas, patas. Ang problema, ginagamit lang nila yan para maibiga. Kaya hindi ako nagkukulang sa inyo ng paalala. Huwag tayong papauto. Gagawa ng ibang balita yan. Maganda ngayon, Lunes na ito, sabay pasok lahat. Pumasok yung kay Sara against PI, pumasok yung kay Bato against PI, pumasok yung kay Duterte against PI. Pero bukas, hindi natin alam, magpapakalat siya ng panibagong news, balita. Para
wag natin pag-usapan yung PI. Kaya yan, dapat lagi natin pinag-uusapan. Huwag tayong papayag sa gusto nila. Dahil gusto nila, hindi na sila bababa sa pwesto. Naintindihan? Huwag natin iibahin ng topic. Let's stick kahit na pa yan ay tama sa administrasyon, huwag po tayong papayag doon. Okay, ibalita yun. Pero let's always go back to the PI. Eto delikado. Eto tinatrabaho nila. At eto seryoso sila. Seryoso sila dito. So huwag kayong papaligaw. Kaya nga pinapasok tayo ng trolls eh. Bakit? Gusto nila matuloy. Yang tsa-tsa na yan. Para sila na makaupo habang buhay. Hindi ako pabor kung gano'n, hintuin na lang nila. Mainit na balita ngayon. Sa panayam sa isang social media account, sabi po ng dating Pangulo, talamak ang suhulan na nangyayari rin anya sa Davao City. Sabi pa ni Duterte, ang pamimigay ng pera ay ginagawa anya para madaliin ang tsa-tsa at manatili anya sa kapangyarihan. Sabi dito, puro aligasyon si Saldico. Wala naman eh. Wala nga eh. At saka kung puro ka aligasyon, ba't hindi mo kayang silipin yung mga kapwa mo rin kung congressman? Bakit isang tao ka nakaano? Ano ka? Aso? Attack dog? Pagpapunahin mo ang isang budget, punahin mo lahat ng budget ng buong congressman. Ba't ka nakatingin sa isa? Kaya nga sabi namin audit eh. I-audit lahat ng Congress. Sumagot ba sila? Tapos ang sinisilip yung kay Pulong. Loko-loko talaga itong mga followers. Oh. Nila. Ang mga nasa posisyon. Maganda naman anya ang kasalukuyang konstitusyon at demokrasya sa bansa na nagbibigay kapangyarihan sa publiko. Sabi niyo, may kaso din yan si Saldico. Ilagay nyo, ano bang kaso ni Saldico? Hindi ko alam eh. Lagay nyo yan. Ha? Sige. Mailagay natin. Punuin nyo yung ng kaso niya. Na magluklok ng opisyal sa pwesto. Ang end result nito is that a new constitution, if ever, it will just destroy the nation. It will open the floodgates of political abuses, pati the perpetuation of powers. Kung sino ngayon gusto nilang tumuloy-tumuloy. Yan. Maliwanag yun. Pag pinasok natin yung People's Initiative na yan, na nabibili naman, na binabayaran naman, kahit nga sa Davao, nagbebenta, binibili yan. Masisira ang bansa natin. At papasukin tayo ng mga abusadong politiko. Gising po, mga Pilipino. Ha? Gising. Huwag tayong papayag dyan. Sabi ni Isla Apple, pati si Saldi unahin sa pag-audit. Correct. I-audit yung mga congressman na yan. Sabi dito, Saldico yung chairman na, sabi ni Karaoke Berto, Saldico yung chairman na nagbenta sa DepEd ng overpriced na laptop. May nasibak nga sa DBM at DepEd. Totoo ba yan, Saldico? Ha? Overpriced na laptop, nagbenta ka. Totoo po ba yan, sinasabi dito, Saldico? Tatanong lang po. Ayan. Okay? Pangatlo po, di ba? Si Sara, ulitin ko. Concerned PI. Bato, concerned PI. Ayaw sa PI. People's Initiative. Politico Initiative. In short, Tamba Initiative. Ito naman si Duterte, meron din. Si Tatay Diggs. Yan din ang buod ng aming interview kahapon kay Tatay Digong. Bukod doon sa pagtakbo niya sa susunod na eleksyon. Naku, mukhang tatakbo si Sara at saka si Tatay Digong sa susunod na eleksyon. Malakas ang pakiramdam ko. Naku, delicates kayo. Sige, galitin nyo mga Duterte. Ewan ko sa inyo. Pero,
may bayaran, ayaw nila. Okay?